Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night mga lods at grabe, matindi. Alam nyo, yung mga trending news natin ngayon, malupit mga idol, no? At kabigla-bigla ang mga mangyayari ngayon. At malupit din yung balita natin sa crypto dahil merong mga iniwanan. Ako, may mga nilaglag mga idol. Patay tayo dyan. Ano ba yan? Mga lods, no? So bago ang lahat mag-start ang ating news mga idol, sana like, subscribe, and comment lang sa ating video. Yun lang po, libreng-libre, masaya na si Jeblo dyan. At salamat agad sa mga gagawa mga idol. So mag-start na agad tayo, no? Kasi matindi to mga idol. Ngayon mga lodi, sa Colombia, nagkaroon ng malupit na earthquake ngayon sa Colombia. Mga lods, no? 7.4, imagine that mga lodi, grabe. 7.4. Ayan, no, kita nyo naman, no? Yan, no? Gravities. Sobrang tindi ng, hindi ko na nalagyan ng sounds, no? Kasi madidelicates tayo. Grabe yung buong ang laki ng yung mga alikabok na yan, ibig sabihin dyan na nayanig o nag-shake yung ground, mga loads. Grabe, sobrang laki ng sinakop ng lindol na yan, mga loads, no? 7.4, ayan, no? Earthquake, grabe. So matindi mga lodi, tignan nyo yung ospital, nadudurog na, mga lods. No, ayan, no, grabe, oh. Ayan, oh, alam ko may babagsak dito, dito ba yun? May nakita akong, alam ko ito yun, eh. Balik natin. Ayan, oh, dyan, oh. Ayan, oh, grabe. So, sa ano to, sa Colombia, mga loads. Oh, ayan. So, 7.4 magnitude earthquake struck Western Colombia early Monday, injuring people, damaging buildings, and triggering evacuations in Bogota, Quibdó, Manizales, and Pereira. No, the quake also shook Ecuador, Venezuela, and Panama. Grabe, ang dami palang inabot diyan. So sobrang tinding, ang lakas niyan mga idol, 7.4. Wag naman sana no na alam umiikot yung parang umiikot yung earthquake, no? Sa atin, Japan, tapos saan pa ba yung nakaraan? Alam ko marami pa nakaraan eh, 'di ba? So ngayon Colombia naman. Mga loads, grabe umiikot, grabe bagyo, earthquake, grabe na yung mga nangyayari sa Pilipinas ulit, sa mundo, mga loads, no? Grabe, oh. Ang nakakaano dito mga lodi, nakakita na kasi ako nito noon, eh, pero noon pa 'yon. Yung pinundar na bahay tapos sasakyan, ta's nung gumuho yung bahay nila, gumuho yung pinundar nilang bahay ta's nadaganan yung sasakyan nila. Talagang walang natira sa kanila. Ayun yung pinakamasakit diyan, eh, mga idol. Ta's wala kang masisisi diyan. Kasi nature 'yan, eh, yung gumawa yung ganito mga lods. Kaya talagang kung talagang nag-aalala ka o nagki-care ka sa mga tao diyan mga lods, tulong lang talaga ang kailangan ng mga 'yan, mga lods. Eh, yun talaga yun. So, sana tulungan sila ng gobyerno ng Colombia, mga idol. Grabe, oh, oh. Sobrang lakas, oh, mga idol, oh. Oh, simbahan, oh. Parang ano siya, oh, parang karton, no? Pag nayayanig ng ganun, grabe. Nakakatakot yung ganito. Ayan, oh, nagiba na yung simbahan. Grabe. Ngayon lang to mga idol, breaking news to. Kumbaga sa Pilipinas, sa akin yung unang napanood to, yung earthquake sa Colombia. Ngayong gabi, mga idol. Oh, grabe, oh. Tsaka ang laki ng sakop, nakita nyo naman kanina, 'di ba? Halos buong city ata yung 'di lampas, laki, 'di ba? Oh. Oh my God, nakita nyo 'yan? Wala na 'yan, pagka ganyan. Oh my goodness. Oh my goodness, mga lodi. Oh, 18 minutes ago lang 'to, oh. Yung mga ganyan na mga 3-story o kung ilang palapag pa yung mga ganyan, once na na-shake yan mga lodi, talagang kailangan mo i-check yan kung ligtas pa tumira sa mga ganyang bahay, mga lods. No? Ito, tulad niyan. Kita nyo, gumuho na yung katabi niya. So, ito, malamang malaki na rin yung damage niyan, hindi lang nakikita, pero yung loob niyan, puro crack na or something. Hindi natin alam kung ligtas pa ang tumira dyan. Kasi once na tumira ka pa dyan, bigla nagka-earthquake uli, malamang, 'di ba? So, delicates na talaga mga idol.
So ayan ang breaking news natin mga lods no sa Colombia, mga lodi ay nagkaroon ng napakalakas na lindol. Ultimo mga sundalo, 'di ba? Oh, yan. So ngayon mag-news na tayo ng iba pang malulupit na news natin. Grabe ang init ng news natin ngayon, mga lods, no? So umpisahan na natin dito muna. Naku, si Sir, mga lodi, grabe. Alam niyo yung Phantom, dati isa yung Phantom na nag-uumpisa ako sa crypto, mga idol. Isa yung Phantom sa magandang coins eh. Kasi dati kasi mga idol, pag tumaya ka talaga, kahit na rumble lang yung tayaan mo, putik nagta 20% eh. Etong Phantom matindi rin to mga idol eh. Saan ba? Ito ba 'yun? Hindi, wala na bang Phantom na token? Kasi alam ko dati meron nun o nag-iba na sila ng pangalan. Hindi ko na kasi alam eh. Alam ko meron nun dati. Hindi itong BAM eh, iba yun eh. Parang ganito yung itsura nun, no? Ayan, no? Parang ganyan, no? Pero rap to eh. Hindi ito ata yun, mga lods. So, hindi ko alam kung na-bankrupt na ba sila, ano ba nangyari. Pero dati sikat yung Phantom, isa yun sa mga nakalista sa mga gusto kong bilhin na token dati. Dati kasi nung bago pa lang ako sa crypto, marami ako bumili ng token. Kumbaga kung meron akong 10,000, bibili ako ng tigo 1,000. Kunyari, 1,000 na SHIB, 1,000 pesos na halaga ng SHIB, 1,000 pesos na halaga ng Phantom, Chronos, ano pa ba? Basta yung mga dati, Gala coins, tapos ganun ako bumili. Isa yung Phantom sa binili ko dati, mga loads. Pero tignan nyo yung nangyari dito, mga idol Early Phantom backer Harry Ye found dead after 30-floor fall in Paraguay, mga lodi. Hindi ko alam. Tayo, basahin natin kasi baka mamaya tumalon ba siya o nalaglag siya. Quantum Fintech Group founder and early Bitcoin investor Harry Ye was discovered dead outside a luxury tower in Asuncion after falling from the 30th floor. No, his body was found naked. Police say the Link apartment was open and ransacked. Naku, ninakawan siya. Authorities have not ruled out accident, suicide, or third-party involvement. Ye claimed to manage over $2 billion in digital assets, though the figure remains unverified. So, marami siyang crypto. Alam niyo naman mga idol na yung mga crypto millionaires ngayon medyo hinahunting o kinikidnap o marami ng isyong ganun. Hindi natin alam, hindi ko sinasabi na ganun yung nangyari sa kanya. Kasi kung titignan natin sa report na to, mga idol, nakahubad siya. Hindi natin alam kung, syempre, kung mayaman ka kasi mga idol, iba-iba rin yung trip mo sa buhay pag mayaman ka, mga lods. Maniwala kayo. Marami akong kakilala, hindi ko trip yun Pero marami lang tayong kakilala. Iba yung mga trip nila, no? Pwedeng may involved na drugs diyan, tapos ninakawan siya or something, di natin alam. No? Pero isa siya sa mga billionaire, no, na crypto billionaire, mga idol, na isa rin sa mga early adapter ng Bitcoin, no, at nag-invest sa Bitcoin, mga lodi, no. So grabe 'yan, mga idol, no. Di natin alam kung accident o talagang pinatay siya. 'Di ba? So ayan yung report, no. Falling from the 30th floor and naked at this case, the police investigated for a few days and then ruled it a suicide. The deceased was a big shot in the crypto circle. Who's gonna buy that? Didn't he make any enemies while he was alive? So kung suicide yung sinabi dito, mukhang hindi ako naniniwala rin doon. Kasi nakahubad siya. Ba't ka Siyempre kung mag-suicide ka man lang, ba't ka naman maghuhubad? 'Di ba? At bilyonaryo ka, mga idol Malamang malabo yung suicide sa akin pagdating dito. 'Di ba? So, ayan, lupit na mga news natin ngayon Matindi. Ito pa, no? Ito yung sinabi natin na naiwan. Nako, Grayscale, nako, binitawan na. No, Grayscale pulls Cardano, HBAR, and Polkadot ETF filings. No, hindi na nila tinuloy o hindi na nila pinalo up, no, na mag-file ng ETF sa Cardano, HBAR at Polkadot. Grayscale has withdrawn the S1 registration statements for its Cardano
Hedera and Polkadot Trust ETFs, no? The three Form RW submissions were filed with the SEC on August 7. No shares were ever issued and the registrations never became effective, no? So, nako, nag-trending tong ano na to post na to, mga idol, o yung news na to, marami nag-news nito. Maraming nalungkot pagdating sa Cardano, sa HBAR at sa Polkadot, mga lods. Tinanong ko pa nga pero yung XRP meron pa rin, meron pa rin daw. At matindi pa rin yung invest nila sa XRP. Pero hindi naman siya inaano kasi yung HBAR, mga lodim, na magandang coins yan, no? Hindi naman sa inaanahan sila pero sa mga panahon ngayon, mga lodi, na sobrang down ng market, hindi malabo na makakita tayo ng mga ganito. Lalo na yung mga token na akala natin okay, akala natin solid, tapos may kita natin biglang babagsak ng gano'n. Nakita niyo yung Cronos? 'Di ba yung Cronos? Yung Cronos okay pa rin naman yung Cronos, mga lodi, pero talagang nakatanggap sila ng blow by blow, no, na drop, mga lods, dahil binitawan din sila ni Trump. So marami nang bumibitaw ngayon, mga idol. Nako, sabi nga sa inyo, know what you hold pala. Know what you hold, mga idol, no? Grabe yung mga news natin. Tas eto naman. Nako, medyo maraming malulungkot dito sa news na to. Speaking of laglagan, ARK Invest CEO Cathie Wood gave a message warning to crypto investors. Millions of meme coins will end up worthless. Buyers beware. Most of them are not going to be worth very much, mga idol, no? The meme coin bubble won't end well for everyone. So, marami kasing nagbabaka sakali sa meme coin, lalo na nung nakaraang cycle. Mga lods, maraming daw kasing yumaman sa meme coin na ganito, sa SHIB, sa Doge, at kung ano pa, Dog Whip Hat, Pepe Coins, Floki, maraming meme coins, mga idol, na sumikat nung nakaraang cycle. At hanggang ngayon, marami pa rin nagbabaka sakali sa meme coin. Pero dahil nga magkakaroon tayo ng clarity, sabi natin, kaya lang kasi na-delay, no? Pero ngayon daw, mga idol, mukhang millions of meme coins will end up worthless, no? So kaya nga sabi nga sa inyo lagi, know what you hold. Pag-aralan nyo kung ano yung mga binibili nyo, pera nyo yan, mga loads, no? Responsibilidad nyo kung saan mapupunta yung pera nyo, wala kayong dapat sisihin. Kasi kayo ang bumili niyan. At the end of the day, kayo yung pipindot niyan, mga idol, kung bibili nyo siya, no? So, huwag kayo umasa sa mga content creator tulad ko, no, na okay umasang bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coin sa kahit kaninong content creator. Do your own research. Lalo na ako, I'm not a financial advisor, mga idol, no. So do your own research, mga lods, no. So grabe yung babala dito ni Cathie Wood. And then dito tayo, nako. Ito naman yung medyo good news pagdating daw to sa sabi kasi ni Real Remy Riff, good news daw to pagdating sa Clarity Act. Good evening, beautiful souls. We have a Clarity update, sabi niya. Clarity is now being billed as a security risk to our country. This is beautiful and exactly what we need. The senators are now forced to vote, no, sa September 15. It's no longer are you pro or con, pros and cons crypto. It's now are you pro or con America and its security, mga idol. Tuesday, September 15, clarity voting. Tuesday, November 3, midterm voting. So halos walang isang buwan, mga idol, no? Halos half a month lang. Pagkatapos ng Clarity Act na voting, Tuesday, midterm voting na ng November 3. Very smart, and whoever postponed the voting, parang ang nangyayari dito kasi, mga idol, yung mga hindi boboto sa Clarity Act, wag na kayong umasa na iboboto pa kayo ng American people. Parang ganun yung sinasabi niya rito. Kaya very smart of whoever postponed the voting. Kumbaga, mas matalino pa raw yung nag-postpone ng voting kasi inilalapit niya dun sa midterm election, no? It pretty much ensures a passing. Senators will continue to get bombarded with phone calls and emails. A wrong vote on Clarity can potentially get them out of office, considering one-third of Americans hold crypto, no? So medyo malaki kasi yung mga crypto investor sa Amerika, no? Marami. So kung ikaw bumoto ka,
na hindi ka pabor sa Clarity Act, eh mukhang tablado ka sa mga botante, mga lods, no? So ayun yung sinasabi rito. Kaya sinabi na matalino yung nag-postpone para pagdating nun, malapit-lapit na sa botohan, malalaman na agad kung sino yung mga pabor tsaka hindi pabor sa Clarity Act. Malalaman na agad yung makakabalik sa upuan o hindi na makakabalik. Ganon, mga idol, no? Ayun yung sinasabi niya rito. So, medyo naging pabor pa daw yun. Kumbaga, sinasabi na okay na yan. Pasok na yan, yung bill na yan. Ang titignan mo na lang kung sino yung hindi boboto o hindi. O boboto pala. Okay? At eto, nako, yung Ripple kasi hindi naman tumitigil eh, mga lods eh. Hindi porkit nadidili yung Clarity, hinto na sila. Kung ano, wala na silang gagawin. Sabi dito, while the US keeps delaying regulatory clarity, companies are looking elsewhere, which is totoo yan, mga lods. No? Hanggat walang rules dito sa Amerika, yung mga ganado na ng mga crypto company, inuuna na nila yung mga iba't ibang bansa bago yung US. Ripple is expanding its European payments business under the EU's MiCA framework. Europe has rules, companies have clarity, business can move forward. Capital and innovations go where they were welcome. They are welcome pala. No? So, hindi nila hintayin yung Clarity Act. Kikilos sila na kikilos. So, ito na nga yan, no? Ripple has secured its electronic money institutional license and crypto asset registrations from the UK's Financial Conduct Authority. The license enables us to bring our flagship offerings including Ripple payments directly to the UK institution. So, medyo malalim na mga lods, no? Yung talak dyan ng Ripple sa UK, mga idol. At ilang bansa yan, mga lodi. 'Di ba? Oh, ilang bansa, ilang basta yun. 'Di ba? Nasa 50 ata o 30, nakalimutan ko eh. So, nakalpaloob na dyan yung Ripple, mga idol. Ayun sinasabi dyan. Tapos, eto naman, probably nothing burger. Sabi rito, nothing burger pag ganun, no? As of mid-2026, Ripple Prime is approved to operate across all 53 US states and territories. Ito pa yung naalala kong 50, nasa 30 lang pala yun sa UK. Sa EU. This is publicly documented by a FINRA record showcasing registration with the SEC and CFTC as an futures commission merchant. Ang dami niyan, mga idol. 53 US states, territories. Ayun yung mga code kita nyo yan, mga lods. Embedded sila dyan, mga idol, no? Pero ang maganda dyan, documented yan, mga lodi. Ayun yung malupit, di siya invento lang, di ba? So grabe yung mga news natin ngayon, mga lods. Magbabasa tayo ng comment ngayon, ha. Nag-comment ba kayo kaninang umaga? So babasahin natin yung mga comment nyo kaninang umaga, okay? Pero bago yun, ha, alam nyo ba to, totoo ba to, mga idol, na nilabas to ng Malacanang Republic? Kasi itong Malacanang Republic naman, marami siyang, kumbaga parang update news din siya eh. Hindi ko alam kung ano to eh. Kasi pinasa lang sa akin to eh. Ayan o. So, may mga news din siya rito. No? Yung nakikita ko naman yung mga news niya, ano to? Bago to ah. Lawmakers suggest to ban One Piece and Voltes 5 because of promotes revolution. Matagal na yan yung Voltes 5 eh. Pinagbawal na yan dati ni Marcos, yung kanyang airpot. Pero dito, mga idol, ang nakalagay dito, several lawmakers and government officials support this ban. Cartoons, movies, series that are too violent and should be banned forthwith according to DILG. Benten. Adventure Time. O, ayan, nakita nyo? Yung ano daw to eh, masama daw to eh. Mga idol, ban, dapat i-ban. Violent, ayan no, too violent daw, mga idol. The Amazing World of Gumball, Powerpuff Girls. Ayan no, pati mga movies. Oh. Pero hindi ko alam kung totoo to, mga idol Pero kalokohan yan. Kasi kung ito ibaban nila, tulad ng SpongeBob,
sabihin na nating, Doc Muffins. Nanonood pa ba ng TV yung Doc Muffins ngayon? Wala na atang Doc Muffins sa TV, 'di ba? Pero yung mga ganyan, tama 'to, yung comment nito. Kung nararahasan kayo sa mga ganito, sa Scooby-Doo, ano ano pa yung mga palabas ni Coco Martin ngayon, 'di ba? Nabarilan, suntukan, saksakan, may halikan, oh, 'di ba? So, pangit mga idol, 'di ba? Ang tindi nun, mga lods. Bale mukhang, tignan natin. Marami ata siyang binaban, eh. Eto naman, games, oh. Games are too violent. Oh, Minecraft, 8 ball pool, 8 ball. Hindi yan violent. Wala namang paluan ng bola, ng ano, tako dun, tsaka batuhan ng bola, eh. 'Di ba? Zombie Tsunami, bawal din. Ito yan, oh, yung kanina. Meron pa akong nakitang isa, yung mga anime, eh. Wala na ba yun? Kasi ang 12,000. Facebook. May nagpapasa lang sa akin nito, sabi check ko yung mga ban, eh. Eto ata, ay hindi, eh, oh. Wala. Meron kasi akong nakita, Attack on Titans. Yung Attack on Titans malamang, sasang-ayon ako na medyo hindi talaga yun pambata, mga idol, 'no? Attack on Titans medyo delicate ka ron, mga lods. Kailangan mo iba yung ano nun, eh, iba yung pag-iisip nun, eh, mga lodi, eh. Medyo malalim na traidura na din dun, eh. Tsaka yung ano, napanood niyo na ba yung Vinland Saga? Napakaganda nun, pero hindi, sa tingin ko hindi pa siya magigets ng mga medyo mababaw ang pag-iisip, eh. Mga lods, medyo malalim yung mga ganung movie para sa series, eh. Tsaka yung ano, alam niyo ba yung Full Metal Alchemist? Napanood ko na yun dati. Matagal na, sa TV pa, eh. Pero nung inulit ko siya, grabe dun ko lang naintindihan, napakaganda pala nun. Talaga, ano, ng Full Metal Alchemist. Isa yun sa mga nasa top 10 kong ano, magagandang anime series, mga idol, no? So, ayan, basa na nga tayo. Daldal naman akong daldal, eh. Kung magbababa, grabe yung mga balita natin. Si Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Blues Tour, Present Lodge, pagpalain nawa tayong lahat sa September. Mag-start na ang apps, ang market para masaya ang Pasko natin. Tama, idol. Sana nga masaya ang Pasko. Nasa event ka nang walang kinalaman sa crypto tapos magtataka ka bakit walang may alam sa crypto. Oo nga, hindi, ang point doon, mga idol, yung mga Pinoy. Kasi mga Pinoy naman yung kasama ko, eh, di ba? So, maraming tao ang wala pa masyadong alam, no, sa crypto. Ayun yung point doon. Hindi ko sinasabing ano sa mga event. An example ko lang yung event, no? Haha. Singkonduling. Yes, natututo talaga, Lods. Lagi mga lesson learn ako, eh. Shout out, Lods. Oy, shout out dyan sa Baguio. Grabe. Oy, ingat ka dyan, idol, Isa yung Baguio sa mga talagang binuhusan ng malupit na ulan, No, talagang grabe yung ulan daw dyan, mga Lods. Mas marami. Parang pang ilang buwan na ata yung binagsak dyan ng ilang araw lang na ulan, eh. Ganyan sa Baguio, mga Lods, eh. Napakinggan ko kanina sa balita. Ingat ka dyan, idol. Si Emmanuel, awit naman sa 3M lang sa bull run, tas balikayod kalabaw na ulit pag napambili ng lupa. Sana price prediction ni Jake Claver na lang kasi badly needed lang talaga para di tayo papasok. Kahit mga 3 bull run, antayin ko. Pagdasal na natin. Kung 3 bull run, mga Lodi, talagang paldo ka na yan. 3 cycle na yun, eh. Ferdinand Deser, shoutout sa'yo. Si Jeremiah S. De Gracia. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Nag-gold ako sa spot ng 1,078 XRP. Posible kaya angat to before year end. Lodi Jeb, grabe ka naman, idol, that di mo sinasabi ang iyong presyo ng XRP. Sa bagay, nasa iyo naman yan, mga Lods, no? Lahat naman tayo umaasa na umangat, mga Lodi, no? Kaya lang di naman natin nakokontrol yun, no? Walang may alam, eh, mga Lods, no? Kasi kung may alam ng mga tao kung kailan mangyayari yung pag-angat, maraming na magiging milyonaryo. Tsaka walang matatalo. Kasi alam din nila yung pag-angat, eh. Ba't sila matatalo, di ba? So, walang nakakaalam, mga idol, no?
Si Dragon Ball more more high. And, si Clabis, ayan, nagmamakaawa na yung China na tumigil na yung Iran eh. Dapat tigilan nila yung pagbibigay nila ng military supply sa Iran para matapos na yung gera. O nga naman, no? Nusuportahan pa nila, tapos nagreklamo sila. So, paano ngayon yan? Na nalaman na nang nanakaw siya ng crypto habang nakikipagtulungan sa FBI sa kidnapping ng magulang niya. Pati ba siya? Hindi. Huli na yon idol. Yung mga ganon. Talagang hinuhuli na sila. No? May nabasa kasi ako nun sa parusa, nakalimutan ko lang eh. Pagdating ngayon sa mga scam, medyo tumaas na yung lalo na sa crypto, medyo tumaas na yung level ng parusa kumpara sa dati. Si Putin na lang kailangan matalo kung talagang na-checkmate na itong Winnie the Pooh President. Grabe, si Idol. Si New Gamer. Skylab, shoutout sa'yo. Si Phil Habis. Mangyayari nawa ang mga ulalisis mo, Idol Jeblo. Shoutout po sa at salamat sa update. Shoutout sa'yo, Idol, always. Pengkalag, shoutout sa'yo. Si Pengway Coin. Si Arnel Sapitanan. Shoutout sa'yo, Idol. Si Mr. Ads. Tama ka, Lods, walang charity, walang rules. Ay, walang charity tuloy. Walang clarity, walang rules. Kaya yung mga banks, scammers at si Trump family ang makikinabang. Kaya nga di ba? So, hinarang nila yung isang bagay na magpapatino kay Daddy. Romel Babiera, shoutout sa'yo. Pabor pa rin sa atin, Idol, habang walang Clarity Act. Parang sale pa lahat ng coins. Ito yung chance magbodega kung naiintindihan natin ang crypto kasi karamihan saka pa lang bibili kapag may hype na. Kaya this is the chance. Tamang-tama ka dyan, Rich Miggy, Idol. Mismo ka dyan. Tama yung sinabi mo. Aldrin Matalog, shoutout sa iyo. Si Sebede. Out kay XRP, $3 lang pinakamataas na lilipad sa ngayon. Sa ngayon pa lang yan, Idol. King Shang, shoutout sa iyo. Share ko lang TV. Ngayon lumabas na yung scammer na si Trump galing sa oil, sa crypto lalabas na intention niya naharang lang. Pwede, Idol, no? Kasi nga mas malaki pa yung kinita niya sa crypto sa buong karir niya bago siya umupo ng bilang presidente. 'Di ba? Yung kinita niya doon, mga Idol, nung umupo siya ng presidente, halos na triple ata o na doble yung kinita niya sa buong karir niya nung umupo siya ng presidente dahil sa crypto. Always bet on the greed of white people, mga kabayan, sabi rito ni Best Friend Sushi. No? The group of people never lose. This group of people never lose. And even if they do, they will cheat. I am buying XRP as much as I can. Ayan, shoutout sa iyo. For bless you all. God bless you all, sabi ni Idol. Si Chris Pogi, dito sa amin, baha, Idol, pati portfolio ko. Nako, agapan mo, Idol. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Rezo Joinin. Anong magandang balita, Idol? Ayun, nakalimutan yung news natin kanina. Si Mark Jason Pamat. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. At si Stephen Andre ang nag-champion sa ating mga comment. No? Siya yung nauna. Malupit talaga yun si Idol. No? So, ayan, mabilis siya mag-comment, mga Lods. No? Inaabangan niya ang ating mga news. No? So, ayan, sana enjoy nyo ang ating balita ngayon, mga Idol. No? Update natin. Siyempre, bukas ng umaga, matindi. At nalalapit na yung ating hindi yan. Nalalapit na yung ating namadali mo ako. Yung ating CPI at PPI, magiging volatile ang market natin. Pero medyo maaga to, 8:30 parehas to, mga Idol. So, kita-kits tayo, mga Idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Alright, mga Lods. So, siya nga pala, mga Idol, subscribe kayo kay Clovis Gaming, mga Lods, no? Yan, nag-upload niya siya ng mga video niya almost, di ko alam kung 3 beses sa isang linggo o everyday, I don't know. Ngayon may upload siya. Ayan, si Bacteria versus Captain Clark. No, siya gumagawa niyan, mga Lods, no? Siya nag-animate, siya nagboboses. At bala ko rin gamitin tong channel na to pag lumabas na si Yojiro. Dito ako mag-upload ng mga laban natin, mga Lods, no? Sana umabot ng 1,000 subscribers si Globis Gaming, no? Mga Lods, magla-live tayo dito.
mga idol. Gamitin natin. No? So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nood. Check nyo rin yung link dyan sa baba ng description natin. Mahal ko kayo lahat mga Lodi. At stay safe ngayong tag-ulan. Okay? Lugaw tayo bukas. Magandang gabi mga idol. What's up, what's up?